Magandang gabi mga ka-wellness. About sa gamot na pinag-usapan natin doon sa nakaraang vlog. Nagpunta tayo sa doktor para pa-check up, pagpagamot ng ating nararamdaman at di natin kayang tiisin, kaya minarapat natin na bumili ng gamot, no. Pinag-usapan natin doon yung tungkol sa binigay sa aking gamot. Sa gusto makaalam kung ano itong mga gamot na to, i-PM nyo na lang ako. Ano? Ito, papakita ko sa inyo, may dalawang gamot na ibinigay. Isang 2 times a day at saka isang 3 times a day. Unahan lang yung pinakita ko, hindi yung pangalan. Hindi natin kailangan kasing i-post yung pangalan kasi hindi natin alam kung magugustuhan ng company o baka ayaw nila. Kaya PM nyo na lang ako para ibigay ko yung gamot. Ang pagkukwentuhan natin, pag-uusapan natin, kailangan nga bang uminom ng gamot kapag may sakit tayo? Sa experience ko sa akin, mga nakaraang mga naramdaman, isa lang yung pwede kong share. Although, sa edad natin ito, marami namang mga karamdaman na dumaapo o dumating sa atin ang naging mga pagsubok natin. Meron sa akin, meron sa kapamilya natin, kapamilya ko. Tinagis na natin ang pagkakaroon ng sakit. At lahat tayo nakaranas tayo na magpa-doktor, lahat tayo nakaranas tayo na magpagamot, lahat tayo nakaranas na uminom ng gamot. Pero hindi lahat ng tao na nakainom ng gamot, gumaling sa gamot, ay alam ang ibig sabihin ng gamot. Alam ang function ng gamot. Dahil ako, kailan ko din lang nalaman ang tunay na function ng gamot para sa atin, sa ating kalusugan. Alam natin na pagka uminom ng gamot, gagaling. Pero alam din natin na marami ang uminom ng gamot na hindi gumaling. Ang iba namatay. At ang iba hindi naniniwala sa gamot. Ano yung mga gamot na nasubukan nating gumaling tayo? Anong mga sakit? Flu. Sakit ng ngipin, sakit ng katawan, sakit ng ulo, hilo, ubo, sipon, ilang mga minor na karamdaman. Isa lang po yung paliwanag ko dyan sa aking karanasan at sa aking pagre-research. Ang gamot ay ang function nito, ito po ay para sa aking pangunawa. Hindi ko po in general na sinasakop ko yung pangunawa ng iba. Ito po ay ayon sa aking pangunawa. Ang gamot po sa aking pangunawa ay lunas. Lunas sa mga sintomas ng anumang karamdaman na nararanasan natin. Sakit ng ulo,
Ang sintomas niyan, yung pagkirot na nararamdaman natin. Minor na sakit. Pag uminom ka ng gamot para sa sakit ng ulo, dahil sinabi ko nga na ang function ng mga gamot na ininom natin ay lunas, pagalingin ang mga sintomas. Automatic, gagaling sintomas ng sakit ng ulo mo, yung pagkirot. Pag wala ng kirot, wala ng sakit ng ulo. Kaya alam natin, magaling na tayo. Lagnat. Inuman natin ng gamot sa lagnat. Ang sintomas ng lagnat, yung pag-iinit ng temperature ng ating katawan. Pag ininom natin to, nag-level na ang temperature ng ating katawan, alam natin magaling na tayo, wala na tayong lagnat. Ano po? Kasi yun yung mga minor na karamdaman. Yung mga minor na karamdaman, yan ay dumidikit sa mga matitinding karamdaman. At pagdating sa matinding karamdaman, may gumaling na po ba sa mga gamot? O baka nagpapaulit-ulit lang tayo ng pag-inom ng gamot dahil nagpapaulit-ulit din lang ang pagbalik ng ating karamdaman. Inuulit ko, ang pagkakaalam ko po, ang pagkakaintindi ko po sa mga gamot na ininom natin ay para pagalingin yung mga sintomas. Halimbawa po ay yung nawalang hirap o sakit na meron ako dati, yung GERD. Ano ang sintomas ng GERD? Ang dami. Ang dami po. Isa po dyan, yung paghapdi, pagkakaroon ng acid reflux. Isa po yan sa sintomas. Ngayon, yung gamot na iniinom natin ay sintomas yung aayusin. Kaya kapag uminom ka, para ito sa mga may GERD, sa mga paulit-ulit na pinapahirapan ng GERD. Kapag uminom ka ng gamot na para sa GERD, naglalaylo lang yung sakit natin. Kasi nawawala yung sintomas. Gumagaling yung sintomas. Kapag gumaling ang sintomas, akala natin magaling na tayo. Pero hindi tumatagal, bumabalik pa rin yung sakit ng GERD. Ibig sabihin po, hindi po bumalik yung sakit. Bumalik po yung sintomas. Kasi andun pa rin yung sakit. Kaya pabalik-balik yung sintomas, yung nararamdaman mong hirap, dahil hindi nawawala yung major na karamdaman natin. Maraming mga sakit po. Ngayon, paulit-ulit yung mga babayan natin na pumunta sa mga pagamutan. Halimbawa, yung mga cancer patient. Ako nagkaroon ako ng mga kapamilya na nawala dahil sa cancer. Isa na dyan yung aking ama. Paulit-ulit ang gamutan sa iba't ibang treatment. Nawawala, namamatay yung mga sintomas, pero bumabalik pa rin ito. Kaya balik din naman tayo sa iba't ibang klaseng treatment. May cobalt, merong, yun nga, yung radiation, yung cobalt, meron ding chemotherapy, at kung ano-ano pa, merong nagpapa-opera, pinapatanggal, yun nga po. Alam naman natin na may mga nagpapa-opera, pero bumabalik pa rin. Tatanggalin na yung tumor, tatanggalin na yung cancer cell, yung bukol, tatanggalin na yan, dapat magaling na. Pero pagdating ng ilang panahon, meron na ulit, bubukol ulit sa iba namang parte o kaya doon sa pinagtanggalan. Bakit? Kasi yung cancer, andyan. Andyan pa rin, hindi nawawala. Merong mga
malalang malala ng sakit na kanser na hindi na nagpagamot, nung nagpapagamot, paulit-ulit yung sakit, pero nung hindi na nagpapagamot, mas humaba yung panahon na okay siya. Pero andun pa rin yung cancer. Pero mas mahaba, kumpara doon sa nagpapagamot. May mga case na ganyan. Sabi ko nga, dahil akong kapamilya na nagkaroon ng cancer, at ang tatay ko nga mismo nagkaroon ng cancer. Isa pang, diabetes. Kahit na araw-araw ka magturok ng insulin, paulit-ulit lang din lagi. Hindi nababago. Yung rigid, tawag ito, yung sa kidney, yung anong tawag nga dito sa kidney, yung treatment, paulit-ulit lang yan. At karamihan yan na ang ikinamamatay ng mga pasyente. Pagpunta mo sa mga pagamutan, wala nang pinipili. Ito lagi ko sinasabi, wala nang pinipiling edad kahit mga bata. May ganyang mga karamdaman. Ang vlog na to, binuo ko, ginawa ko para mag-share ng something na na kapupulutan ng aral, yung makakapag-open ng ating kaalaman tungkol sa mga nararamdam natin sakit. Kasi kung sakaling hindi tayo magigising, walang magigising sa nangyayari sa ating sa realidad na buhay, sa usaping pangkalusugan, iikli at iikli ang ating buhay. Kaya kahit paano, kung may nakikinig, may nanonood sa akin, may matutulungan din ako. Ginawa ko ito dahil nakaranas ako ng mga karamdaman hanggang ngayon. Diba yung pagpapagamot ko, yung ba't may mga gamot ako, diba? Bakit meron akong gumaling na sakit? Sinira ko naman yun. At ang natutunan ko lang talaga, kaya patuloy kong ginagawa ito, hindi lang dapat tayo umaasa sa gamot. Tama, malaki ang tulong ng gamot na iniinom natin tulad nito. Hindi ako against sa mga gamot. Kahit na nag-aano ako ng mga herbal, ng mga food supplement, tinataas ko ang paggamit ng mga ganitong inumin at pagkain na pangkalusugan. Pero nasa makakabagong realidad na buhay na tayo. Nung unang panahon, pwedeng herbal lang. At napatunayan yan ng mga ninuno natin na tumagal ng mahabang panahon bago sila nagkasakit at namatay. Pero ngayon, hindi na, ako, sa pangunawa ko, hindi na approve herbal lang. Kailangan mo pa rin ng tulong ng siyensya dahil maraming mga sakit ang nabuo sa pag-unlad ng ating bayan. May mga nabagong lifestyle na siyang mahirap nang tanggalin sa realidad na buhay. Kaya pabor ako na sa pag-gamit ng mga makabagong medisina, pero dapat alam natin ang tanggalin nito, kung ano ang maitutulong nito sa atin at kung paano natin tutulungan itong gamot nito na makakapagpagaling. At tulad yan ng pinag-uusapan natin, kailangan ba talaga natin yung gamot? Sa akin, sabi ko nga, sa pangunawa ko, ay nasa sa atin, except to you.
kung kailangan mong inumin yung gamot. Puwede kasing uminom ka, mawawala yung sintomas na makakatulong sa iyo para sa pang-araw-araw mong pamumuhay, araw-araw mong gawain. Puwede din namang hindi ka uminom ng gamot, mawawala pa rin naman yung sintomas. Kasi ang ating katawan may sariling pamamaraan para pagalingin ang ating mga nararamdamang sintomas sa iba't ibang klaseng sakit. Mas mabagal lang. Mas mabagal lang ang natural na pamamaraan ng ating katawan at mas mahirap. Bakit? Kasi mas mahaba yung panahon na mararamdaman mo yung hapdi at kirot nito. Kapag busy kang tao, siyempre, mas gugustuhin mong mas mabilis na mawala yung kirot na nararamdaman mo. Kaya, gumamit ka ng gamot. Ngayon, sabi ko nga, at nararanasan niya na pabalik-balik lang din. Kasi, hindi sapat yung tanggalin lang natin yung sintomas. Kailangan, iayos din natin yung pinanggagalingan ng sintomas. Tulad ng acid reflux. Ba't tayo nag-acid reflux? Kasi may GERD. Uminom tayo ng antacid, kunyari. Dapat, i-correct pa rin din natin yung GERD. Paano pamamaraan? Iisa lang naman sa lahat ng sakit. Palakasin ang immune system. Palakasin ang katawan. Bigyan ng tamang nutrition. Bigyan ng tamang vitamina. Bigyan ng tamang kalusugan ang ating mga cells at organ. Yun lang naman po eh. Kasi kung kompleto na yan, kasi yan yung talagang pagkain ng ating katawan, ng ating cells, ng ating organ. Yan ang talagang kailangan. Kapag okay yan, mas tatagal na magkaroon tayo ng iba't ibang sakit muli. Iba't ibang komplikasyon. At saka iba't ibang sintomas. Pero hindi natin sasabihin na wala na talaga yung sakit. Katulad ko, nagka-GERD ako, sabi ko, magaling na ako. Pero hindi ko pwedeng sabihin na hindi ko na ito mararamdasan o mararamdaman pa. Kasi, hindi naman porke naglinis ako ng katawan, uminom ako ng mga food supplement, pinalakas ko yung aking resistensya, kumain ako ng tamang nutrition, sapat na. Kailangan kasi may preventive. Kailangan tuloy-tuloy. Pero kung hindi natin mangyayari yun, at one time lang din, hindi din natin makukuha yung hindi na natin matitikman ulit yung hapdi at kirot na nararanasan natin. Babalik din agad-agad yan. Lalo na nga sa sinabi ko, makabagong lifestyle tayo ngayon. Mali na talaga yung lifestyle, pero mahirap natin baguhin. Nasa realidad na buhay na natin ang makabagong lifestyle. Lahat po ng karamdaman, yan ang nangyayari. At huwag po natin kakalimutan, ang maglinis din ng katawan, ang pagdi-detox. Kasi, realidad na buhay na nga pinag-uusapan natin, nasa makabagong lifestyle tayo. Sabi nung iba, baguhin lifestyle. Paano mo babaguhin ang lifestyle? Ibabalik mo sa panahon ng panahon ng gubat pa yung paligid nyo. Paano natin ibabalik yon? Bayan na yung paligid mo. Syudad na yung paligid mo. Kahit pagpatambling-tambling ka, hindi mo may babalik na gubat ang paligid mo. Puro halaman ng paligid mo. Hindi na po mangyayari yun. Kaya, dapat unawain natin ang ating kalusugan. Dahil kung talagang pababayaan na natin, asa lang tayo sa gamot, hindi po talaga mawawala na darating ang panahon na paikli talaga ng paikli ang buhay ng tao.
Padumi po ng padumi ang mga ipinapasok natin sa ating katawan. Trust me, pag hindi tayo nagising sa mga katotohanan ng ating kalusugan, sa community na ating ginagalawan, hindi tayo tatagal ang buhay. Hindi po tayo tatanda.